Danjoy Episode 2, humatak ng live viewers. At sino-sino nga ba ang top 3 most live viewers, vloggers dito sa loob ng Kalingap? At Beyonce and Edu, mag-MU na nga ba? Gaano kaya katotoo yan? At dating bashers ni Kalingap Rob, naging founder na ng Danjoy. Abay matindi. Lahat ng yan guys ating pag-uusapan, bibigyan ng opinyon at komento dito sa Kalingap Updates number 11. Laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang ating magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito niyo reactor, Merzano TV 2.0, na maghahatid sa inyo ng opinyon, reaksyon at komento dito sa loob ng Kalingap. At sa ating segment na Kalingap News Update. At magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito nyong reactor, Merzano TV 2.0. At talaga marami tayong pag-uusapan dito guys, no? I-discuss at i-analyze. At talagang matindi. Especially dito guys sa gustong-gusto ko tong Beyonce at Edu, mag-MU na nga ba? Gaano katotoo yan guys? Tatingin nyo. At syempre shoutout po sa lahat ng mga Jomcar, Edsy at Rochelle fans. At syempre sa lahat ng mga Danjoy. At grabe ang Danjoy At talagang nabigla mismo si Kalingap Rob sa yung talagang grabe yung pagtanggap ng live viewers. Kagabi talagang humatak ng live viewers ang Danjoy guys, episode 2. Based dito sa Playboard, no? Pag-uusapan natin yan guys, based sa Playboard, gaano ba karami at magkano yung kinita nila sa super chat. At syempre, sino ba yung top 3 most live viewers sa vloggers? Syempre, dito sa loob ng Kalingap, pag-uusapan natin yan, guys. No? At talagang ako, ang nakakabigla lang dito, guys. Sino tong dating basher ni Kalingap Rob at ng Danjoy? Naging founder na siya ng Danjoy ngayon. So, sino yan, guys? No? At samahan niyo ako na panoorin at gawa ng reaction video yan, guys. From basher to Danjoy. Although sabi ng iba, okay naman maging basher, iba okay naman na kaysa mang bash, maging na lang sumuport. Kaya lang kasi guys, iba usapang pag-founder. Kasi may may something dyan pag sinabing founder. Okay lang yung basher ka dati, tapos ka lang, nag-danjoy ka, nag-support ka, okay lang, kasi viewers, okay lang. Pero pag founder, may something dyan guys. Medyo kapalan na ng mukha yan. Mamaya, explain ko sa inyo kung bakit. Anyway guys, at try natin guys, pag-usapan muna natin to guys, itong naging takbo
naging takbo netong episode 2, no? Yung live viewers. At puntahan natin to guys, no? Siguro talo na tayo agad, di ko na papatagalin. Ay, nakalimutan ko pala guys, pasasya na. Nakalimutan syempre natin. Hindi natin kakalimutan to guys. Di ako nakapag intro para kay Kalinga Prab, Kuya Bal. Syempre guys, intro muna tayo. Syempre, shoutout muna natin guys ang nag-iisang bayani ng Kalingap at ama ng Kalingap. Syempre, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. Lingap sa may hirap. Lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger, Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, kasama siya sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines. Na talagang matulungin, mabait, gwapo, at napaka-innovative sa kanyang mga vlog. At talagang nagpapa-viral guys. Syempre, ang nag-iisang Kalinga Prab. Syempre, shoutout din po natin ang ina ng Kalingap na talaga nagbibigay ng good advice, nagpapaalala sa atin at nagbibigay info lalo na sa about sa mga re-uploader na dapat suportahan ng kanya mga upload at live. Syempre, ang nag-iisang co-founder ng Kalingap, Ate Edna Vlogs. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap partners katulad nila Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Brooks, Kalingap David, Kalingap Dan, Special Someone, Mr. J. At syempre si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre si Habi, Kalingap Edu. At syempre ang nag-iisang Choppy Bunny ni Carla, Kalingap Jomar. At syempre, always support Kuya David Vlogs. At syempre guys, ang nag-iisang Ruel of Malalag na minamahal ni Rachel Morales Vlogs. Pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o Kazere. Gawin ang atika. Hello guys, shoutout po sa lahat ng mga nandito, no? At syempre, shoutout po sa lahat ng mga kapwa OFW natin, sa mga lolo, lola, tito, tita. At syempre sa lahat ng mga may kaarawan po ng araw ng July 21. No, enjoy niyo po yung birthday ninyo at enjoy niyo din po itong ating report, no, ating Kalingap reports, no. At salamat sa Diyos sa pagkakataon. At syempre guys, puntahan na natin guys yung tingnan natin guys, ba't nasabi natin yung Danjo episode 2 humatak ng live viewers. Pakita natin to guys. So, kung titingnan po natin guys, based dito tayo sa upload ni Kalinga Prab, no. So, yung views, no, yung viewer, no, based dito sa to guys, sa Playboard, no, based lang po tayo sa Playboard, no, sabi dito sa Playboard, umabot to ng 19,797 live viewers guys kagabi. Kaya yung mga basher ng Danjoy, sabihin nila daw ay boring, o kaya ganito ganyan, di daw sisikat, magiging magulo kasi panibagong love team, pero it turns out hindi totoo. At talagang mismo si Kalinga Prab na bigla sa pagtanggap ng mga Kalingap, no, mga Kalingap viewers, talagang antindi. Pati super chat guys, umabot siya ng 13,940 ang kinita ni Kalinga Prab. Ngayon, pasasya na po yung sa mga nagsasabi na huwag daw ipakita yung super chat. Mali pong mindset yon. Para sa akin, pag hindi mo pinakita kung magkano yung kinita nila sa super chat, nagtuturo tayo sa tao o sa viewers nang nagkakaroon sila ng mali siya. Bakit hindi mo ipapakita? Unang-una, number 1, super chat o itong Playboard po ay public data. Ibig sabihin, pag sinabing public data, nakikita yan ng kahit na sino. Hindi mo yan ipakita, no? Pag hindi mo pa pinakita yan, lalong ang mangyari nga, magkakaroon ng duda yung mga viewers. Ba't di mo pinapakita? Di ba? Kaya nagkakaroon ng maling impression. Para sa akin, hindi mo masama ipakita ang super chat revenue ng isang vlogger o lalo ng charity vlogger. Unang-una po yung super chat, tandaan nyo po yung super chat, hindi po yan pinipilit. Hindi yan pinipilit dahil kayo ang may karapatan na
send ng pera doon sa super chat, no? At the same time, yung super chat po, no, binibigay talaga sa vlogger yan. Actually, pwede nilang gamitin yung personal, no? Not unless, 'di ba? Pwede, pero syempre, alam naman natin ang Kalingap, like Kuya Bal, Kalingap Rob, at iba pa, tinutulong talaga nila yan. Hindi ba guys? At sinasabi ko nga sa inyo guys, kahit gamitin niya sa personal yan, walang problema yan. Kasi bigay talaga ng mga viewers yan. At remember guys, sa dami ng mga super chatter sa Pilipinas, ang daming malalaking vlogger na mas malaki pa kinikita kaysa Kalingap Rob sa super chat. Sila, totally yung pera na yun, kanila lang yun eh. Hindi nila gagamit sa paggawa ng di ba? Pero malay natin guys, ang point ko lang, no? Yung pera na yun, kanila na yun. Pero kumita sila ng malaki sa super chat. Di ba? Para sa akin, mas okay na ipakita. Wala na masama yun guys. Ayoko magbigay ng maling impression sa tao. Pasensya na po, This is only my opinion. No? At the same time, ako naniniwala ako tinutulong naman nila yun guys. Di ba? Walang masama doon guys. Kasi sabi mo, ilang milyon pa yan eh. Di ba? At, di ba? Diba? So, para sa akin, walang problema yun, guys. Real talk lang. Diba? Real talk. Sabi nga nila, real talk. Diba? Walang masama dyan, guys. Kaya sana wag niyong masamain na ipakita yung super chat revenue. Hindi po masama yan. Ako nagsabi sa inyo. Diba? Pero anyway, nakita po natin yung hatak at tumabot ng 19,700. So, kulang-kulang 20K, no? 19,797. So, kulang-kulang. At the same time, sabi ko nga, kumita to ng 13,940. So, hindi po masama ipakita yan. This is a public data. Di ba? At the same time, sabi ko nga, yung ibang vlogger, mabuti pang ibang vlogger, malaki kinikita sa super chat, kanila na yung pera nila. Paano ang vlogger ng Kalingap, ginagamit naman nila yun sa mabuti, di ba? At anyway, so sana po, may tanong po kayo dito dito sa ating ginawang analyze. So, lumalabas po talaga napakalakas. At kung titignan po natin, yung total views nyo for 19 hours, nakakuha to ng 276,000 views in just 19 hours. 19 hours guys, ang lakas. At currently, meron siyang 12,647 comments. Lakas, di ba? So, ganun kalakas siya guys, sobra. So anyway, so pag may tanong po kayo guys, mayroon kayong correction, please let me know guys. At tingnan naman natin guys, sino ba ang top 3 na most live viewers, no? Yung ibig sabihin, pag nagla-live sila, marami nanonood. Sino ba sa loob ng Kalingap, sino yung top 3 natin? Syempre, walang iba diyan, si Kuya Bal, si Kalingap Rob, Kuya Bal at syempre Ruel of Malalag. So, tingnan natin guys sa daily. Sa daily po, pasok dyan si Kalingap Rob. No? Sa daily guys, kagabi lang po ito, 19,797 yung live viewers niya sa Danjoy. Kaya yung sasabing Danjoy daw, hindi daw magiging successful. No? Kalokohan, tingnan nyo guys. Lalo pang lumakas. Wala kasi magagawa pag may chemistry. Syempre, kasabayan ni Kalingap Rob ay yung mga talagang bigatin ng network. Katulad ng ABS-CBN, GMA. Kita mo nadaig pa nga ni Kalingap Rob yung ibang network eh. Diba? Sa live viewers, guys maraming mga network na merong YouTube channel dinaig ni Kalingap Rob sa live viewers. Pasok si Kalingap Rob. Diba? At tingnan natin yung weekly naman guys. Ibig sabihin weekly, pasok pa rin. Sinong una? Unang-una pa rin si... pasensya na po. Masyadong mabilis. Sorry. Yan. Tingnan natin sa weekly po. Most live viewers. Pasok si Kalingap Rob, pang 33. So, siya number 1 sa Kalingap. So, weekly po, ibig sabihin, per week, nakakuha siya ng 8,000 live viewers. Grabe, Then, ang pangalawa, si Ruel of Malalag. Si Ruel of Malalag naman weekly, nakakuha siya ng 5,456 live viewers. At syempre, ang pangatlo, si Kuya Bal Santos Matuban. Nakakuha siya ng 3,537 live viewers. Dami, Okay din. At sa monthly naman, tingnan si monthly. Sa monthly, si Kalingap Rob. Nakakuha siya ng 39,872 live viewers. So, ibig sabihin, total yan.
within month, no? Within the month. At daig niya pa si Tulfo. Si Tulfo, ano lang, 23, live viewers lang. Dinaig pa ni Kalinga Prab. Pag-usapang monthly. Ayan, guys, usapang monthly yan. Si Kuya Bal Santos naman, 13,697, no? Live viewers. Si Ogie, nadaig niya pa si Ogie, tsaka Wish FM. Malakas si Kuya Bal, Wish FM, 11,718. Live viewers, guys, diba? Si Ruel of Malalag naman, nakakuha siya ng 10,000 live viewers. Siya yung top 3 naman dito. Tinalo niya yung Rappler. Lakas Tsaka si Pugong Biyahero, tinalo niyo. Diba? Mas mataas siya. So, malalakas talaga si Kalinga Prab, Kuya Bal at Ruel of Malalag. So, okay ba yung guys sa ating reports dito sa reports natin? So, congratulations ulit sa top 3 most live viewers natin. Talagang dinaig pa ni Kalinga Prab, si Tulpo, pagdating sa most live viewers, guys. Sa usapang monthly, no? Monthly ang usapan. Lakas, no? At the same time, guys, tignan naman natin, bago tayo pumunta kay Beyonce at Edo, tignan naman natin sino yung basher ng napababalitang basher ni Kalinga Prab, ngayon naging founder ng Danjoy. Sino kaya to? At punta natin, guys, itong live ni Ate Edna. No? May pamagat, papawis tayo, pagganahin ng utak. Ay, grabe, pagganahin ng utak, lalo yung mga basher dyan. Pero alam niyo, guys, kidding aside, maganda talaga nag-exercise tayo para gumana yung utak. Kasi pag may oxygen yung utak natin, mas nakakaisip tayo na maayos. At ginagawa ko din yan, minsan nagwo-walking ako sa labas. Pag may problema ka, mas maganda kasi iba pag may problema kinakain. Di ba? Ibang tao pag may problema sila, depressed o kaya stress, dinadaan nila sa kain. 'Di ba? Pangit kasi pag dinaan mo sa kain yung stress ka. Kaya hiniwalan ka ng asawa mo o kaya biniri ka ng shota mo. Kapag ganoon, kaysa kumain ka, maglakad ka, mas maganda 'yon. Mas makakaisip mas gagana yung utak mo. Pero anyway, tuloy natin 'to, guys. Pakinggan natin sa Ate Edna, ang co-founder ng Kalinga. Wish ko rin po magkain tayo, uwi kami next year in God's will po ang brother-in-law ko, taga-Pili. Ganun po ba? O sige po, sana makadalaw po kayo rito sa Daet, Ma'am Emily. Joel Bello TV, shout out kay Gemboy TV. Yan, salamat po dun sa mga channel, FB page, yan, YouTube channel, yung mga FB page na gumagamit po ng mga video ni Kalinga Prab. Ng mga love team. Ayan, paki-chat po ako o kaya ay si Kuya Noli, si Rachel Takahashi, ito si Marlene Azuelo, ayan. Si Winnie Villar, Manny Villar pala. Baka guys, mapagkamali si Manny Villar ang i-chat nyo. What the fuck? Hindi yan si Manny Villar ni yung may-ari ng Camellia. What the fuck? Basta alam ko iba yung spelling ng Manny Villar. Shoutout kay Sir, Manny Villar. Grabe, kapangalan niya, Kung gustong para maging legit po yung inyong pag-upload ng mga video ng Kalingap. Yun. Para hindi kayo ma-report. Kasi nire-report po namin kayo na fake fake spam at saka fake account, fake channel kasi gumagamit kayo ng mga nagnanakaw kayo ng mga content, Totoo naman yung guys, pag di kayo nagpaalam, automatically that's pagnanakaw ng content. Agree ako doon. Yan po ay pag-ari ng Kalingap, hindi po ay pag-ari yan. Kahit sabihin natin na kayo po ay supporters o tagahanga, hindi po yan support. Iba kasi, ang problema kasi, akala nila pag supporters ka, kailangan pati ultimo pag-upload. Ang masama, nag-upload ka, ang problema, minsan, marami akong nakikita, nag-upload, wala pang 24 hours.
Actually, ilang minuto pa lang, meron ng upload sa Reels sa Facebook. Facebook, Reels, o kaya TikTok, ang dami. Di ba? So, ang totoong supporters guys, dapat nagpapaalam. Tsaka dapat ano ka ng rules ng Kalingap. Susunod ka. Yun ang tama. Pag-support po ang tawag dyan. Pag-aagaw po yan ng views. Ano? Ang tamang pag-support po ay pwede kayong manood na hindi skip ang ads. Yun. Or pwede kayong mag-support financially. Kung meron kayong mga trabaho at meron kayong mga kita, support po ninyo. May mga pabahay na pinapagawa si Kalingap Rab, si Kuya Bal, pwede kayong mag-support. Oh, 'di ba? Maganda 'yung guys. Actually, maganda nga nagsusupport tayo. Actually, meron nga nagme-message sa akin. Sir Marzano, pasensya na po, hindi po ako makapagbigay ng financial, sabi niya. Pero sabi niya, ako po hindi po ako nag-skip ng ads at madalas po ako nagmamarathon. Sabi ko yun, malaking bagay po yun. At totoo lang po, yun ang mga supporters na talagang solid. Kasi kahit wala silang pera, they trying to think, they trying to create any forms of help o any forms of platforms na pwede sila makatulong. Katulad nga ng pag-share. Yung pag-share lang guys, di ba? Pag-share ng mga uploads ng live. Tapos yung mga hindi kayo nag-skip ng ads, nagmamarathon kayo, malaking tulong yung guys. Tsaka yung hindi ka lang mang-bash, malaking tulong na yun What the fuck? Diba? Yung hindi ka lang mang-bash, hindi ka lang sakit ng ulo ng community, hindi mo pinag-aaway yung beneficiary, o kaya Kalingap Angels, si ganito, si ganyan, pag-aawayin mo, diba? Iko-compare mo, pag-aawayin mo, mali po yun, hindi yung support. What the fuck? Hindi ba? Hindi support yung guys. Pero tuloy natin to. O kaya yung mga nakikita ninyo ng mga beneficiary, gusto nyo tulungan, bigyan ninyo ng school supplies, o kaya, shout out, Marlene Kimura. Okay yun. Yung pagbibigay ng school supplies sa mga beneficiaries, malaking bagay po yun guys. Diba? Kesa, iba, bibili ng mamahaling bag. Diba? Ano yung bag pagdating ng araw? Diba? Tapos masisira. O bibili ka mamahaling bag. Tapos lalagay mo lang sa likod ng aparador. Tapos makugulat ka, after ilang taon, makita mo, sira na. Di ba sayang? Kung bumili ka ng, minsan, magkano lang naman ng school supply, ibili mo, itulong mo. No? Yung batang, alam mo yung guys, yung makatulong, kahit mabigyan mo lang lapis, notebook, natulungan mo yung bata, malaking bagay yung guys. Ang gaganti sa iyo ang Panginoon, 'di ba? Ang Diyos ang gaganti sa mabuti mong gawa. At hindi kakalimutan ng Panginoon 'yun, yung ginawa mo mabuti sa kapwa. Kaysa naman yung bibili ka ng mamahaling bag, hindi mo lang pala gagamitin, itatabi mo lang. Tapos magugulat isang araw, sira na. 'Di ba useless? Diba? Tulad po ni Marlene Kimura, ayan. Ni Ate Dol at saka ni Ate Christy. Ayan, saka marami pa po. Si Maring B. Pardo. Ayan, sumusuporta po sila sa landing pad, sa mga pabahay ng mga ano po natin doon, Kalingap partners, mga vlog. Alam niyo guys, sa atin ng paputol ko kayo. Alam ko kasi pagkakaalam ko guys, yung landing pad talaga yung pinaka-programa ng Kalingap. No? Kaya diyan ka ako as a reactor, tumutulong din po talaga ako diyan. Kaya lang minsan magugulat na lang ako, may magko-comment sa akin, Marzano, ganito daw, top 4, kailangan daw ganito ganyan. Sabi ko, siguro hindi niya ako kilala. Pero syempre guys, noon pa pagpasok ko dito sa Kalingap, tumutulong na po ako. Hindi ko na pwedeng lahat ng ginagawa ko, lahat ng binibigay ko pakita sa inyo. No need na guys. Tumutulong po ako. No? Yung iba kasi walang alam, dada. Tapos i-judgment, tag dito guys, uhusgahan ka na kasi hindi ka tumutulong, di ba? So may mga tao kasi judgmental, hindi ka naman kilala. Karamihan kasi sa Pilipino, hindi ko naman nila lahat. May mga Pilipino talaga sobrang perfect, kala mo perfect. What the fuck? Nauuna yung husga kaysa magtanong. Hindi ka, kumbaga parang uhusgahan ka na nila agad. Not questioning you first. No, mas maganda magtanong ka muna bago ka humusga. Kaya nakakatawa yung ibang tao lang ka-idea, no? Siguro walang ginagawa sa buhay. Ang alam lang humusga ng kapwa. What the fuck? Wag niyo gawing hobby yan, wag niyo gawing libangan yan, ha? Yung humusga kayo ng kapwa. Last time si Carla inisgahan. Si Rachel inisgahan din.
No ultimo naglagay lang ng eyelashes, nails extension. Alam nyo guys, wala naman po masama talaga doon. Kung gusto nila gumanda, no, hindi naman sila nakakatapak ng kapwa nila, let them guys, karapatan nila yun. Siyempre, maganda naman din maranasan nila yung maging gumanda naman sa sarili nila. 'Di ba? Kaya nga nagba-vlog sila. Minsan kailangan talaga magpaganda. Normal lang 'yun, guys. No, at huwag kayo magko-compare. Kasi pag once na nag-compare po kayo talaga ng mga iniidolo natin, mag-aaway, sakit lang ng ulo, for sure away talaga 'yan. Walang maidudulot na mabuti. No? Kaysa mag-compare, edi mag-support ka na lang quietly. Mas maganda ngayon nagsusupport ka quiet lang. Tsaka hindi ka nang babash, hindi ka nagko-komento ng negatibo, di ba? Anyway, tuloy natin to guys. Vloggers, scouter. Ayan, ang dami pong pwedeng matulungan. Oy, shout out, meron po ngayong may nabalitaan nga pala ako. Ano yan Ate Edna? Mukhang matindi ang balita mo Mukhang matindi to Ano kaya to? Gusto ko sanang i-topic ito ng isang live, topic kaso hindi ko pa po na-confirm. Hindi pa daw confirm ni Ate Edna, pero ano yan Ate Edna? Ito po yung isang supporter dati ng Dandit. Dating supporters ng Dandit. Ano yan Ate Edna? Isang founder yata ng grupo ng Dandit dati. Ala! Tapos basher ni Kalinga Prab. Ngayon po ay Ano daw? Teka Ate Edna, basher pa ni Kalinga Prab? Matindi Grabe Dandit daw siya. Guys shoutout sa lahat ng mga Dandit. Mababait yan, may ibang mga Dandit pero ito kakaiba to. Basher kasi may mga Dandit fans or followers, mababait, tahimik lang guys, malawak yung unawa. Pero may mga talaga nakasilat Pero ito matindi basher talaga ni Kalinga Prab. Sino kaya to? Danjoy daw. So nagdanjoy siya. From dating Dandit, nagdanjoy, nagwawala-wala. Nagwarla-warla, nangbabash kay Kalinga Prab. Tapos kayo magdadanjoy. Bakit kayo nagdanjoy Ate Edna? Bakit kaya? Isang founder yata ng grupo ng Dandit dati. Founder pa siya. Basher ni Kalinga Prab. Ngayon po ay Danjoy daw. Danjoy? Ay, grabe Ayan, mag-ingat po kayo at nagre-recruit na daw ng mga member. Kasi nak ng patar. Alam mo guys, wala namang problema Dati kang basher tapos magda-danjoy ka. Walang problema Kaya lang kasi, dati daw siyang founder ng Dandit. No? Hindi pa naman confirm ni Ate Edna. Pero kung totoo man, no? Kung totoo man, dati siyang founder ng Dandit. Ngayon, wala ng Dandit. Siyempre, founder. Meron kang grupo, meron kang GC. Alam niyo naman, ako guys, di ko nilalahat May mga GC kasi. May mga founder. Siyempre, founder members. It consists kasi isang GC guys minsan. May mga admins yan. Meron niyang founder. Meron niyang mga members. Pero, aminin man at hindi, meron talaga dyan solicitation na nangyayari. Kaya magbibigay sila sa ganito, sa lab team. Mag-ambag-ambagan sila dyan. Siyempre, wala namang mga report yan. Di ba? Hindi ko naman nila lahat, guys. No? Siyempre, may mga members sila. May magbibigay ng pera dyan. Sila nakakaalam Siyempre, minsan, talagang, hindi ko nila lahat, guys. Ito, in general knowledge to. Nangyari to sa lahat ng mga GC community. Talagang minsan, pinagmumula niya ng korupsyon. At talagang kumikita yung iba diyang admin. Kaya magugulit ka sa iba, talagang lantaran guys. Minsan gusto maging admin, gusto maging founder. You know why? They will create a FB page, they'll create GC, pero behind the back, may corruption pala nangyari. Parang last time, alam ko, at sa ibang community to guys meron nga nawalan nawalan siya ng 100,000. Nagbigay siya sa isang lab team, nawalan siya ng 100,000. Ang problema, hindi niya na mahabol. Maraming ganyan guys. Lalo yung, siyempre ibang kaya mag-ingat kayo lalo sa mga fanatics na mga lab team. Medyo hold yung emotions ninyo. Alam ko gusto niyo magbigay sa mga pero mag-iingat kayo sa pagbibigyan nyo. No? Lalo sa mga GC, mag-ingat po kayo. Kaya iba dyan, nagkakandara pa na maging founder. Kasi pag once na may founder ka at ang dami mong members,
Kasi siguro, dati, ewan ko guys no, ito guys, in general to, hindi to very specific no, siguro, founders, dati siyang ganito, love team niya, ganito dati. Tapos ang mangyayari, dahil marami pa siyang members doon, syempre, nakakahinayang yun. Kaysa mawala yung GC mo at ang dami mong members, mapapakinabangan mo pa yun. Di lipat ka na lang doon sa malakas ulit. Di ba? Nakita, malakas pala to. Malakas pa itong Danjoy. Dito na lang tayo. Mag-Danjoy na lang tayo. Para tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang ambagan. What the fuck? Kaya, yan. Alam niyo guys, walang problema. Pero kung gusto mo sumuport sa Danjoy, huwag kang mag-founder. Alisin mo yan. Hamon ko. Kung totoo man itong sinasabi natin, Edna. No, kung confirm man to. No, ang hamon ko, umalis ka. Huwag kang magtayo ng sarili mong, huwag kang mag-appoint sa sarili mo as a founder. Alisin mo yung GC mo, delete mo yan. No, yung mga FPP, delete nyo. Di ba? Kaya lang, bakit ayaw nyong alisin at gusto nyo pa rin maging founder? Kasi ang totoo niya, nakikinabang kayo. What the fuck? Kaya sa lahat ng mga fanatics, mag-ingat po kayo. Sinasabi ko po sa inyo, maging aware kayo sa mga bagay, lalo pagdating sa solicitation, pera, meron po yan. No? So, ito po paalala lang po ito. Hindi ko naman sinasabi ito para ipilit kahit kanino, hindi po. Founder daw siya. Wag po kayong pa-member doon. Wala pa naman pong Danjoy. No? Ngayon, meron na kasi ilang araw na itong upload ni Ate Edna. Late na to guys nireact natin. Simula na daw. Ba't kaya may mga ganun? Founder? Hindi naman po tayo ng mga... Ang love team po, para sa mga viewers po yan. Para sila ay magkaroon ng konting parang entertainment. Para ma-entertain sila. Kasi Ate Edna, sa dating pinanggalingan ko, nagtatayo talaga sila niyan ng mga founder, GC, FB page. Nangyayari talaga yan kahit sa mga artista, Ate Edna. Kaya lang, most of the time, doon talaga nangyari yung ambagan. Kaya, gusto nila yung love team, bibigyan nila ng bouquet of flowers, ganito, ganyan. Doon nag-uusap-usap yung mga founders at members. No, nag-aambagan sila. Pero honestly speaking, guys, nagkakaroon talaga ng corruption dyan. Una-una, wala mga nag-audit. Di ba? So, iba dyan, gusto maging founder. At the same time, pag founder ka, mahirap. Mahirap na magsalita, guys. No? Pero hindi ko nila lahat, guys, Baka sabihin nila, hindi po. Meron talaga mababait na mga founder. May mga sponsor na mababait na talagang makita mo maayos. Meron naman po, guys. Pero meron talaga mga ilan-ilan. Ginagamit talaga. Makikita mo, biriin mo, kung totoo man to, from Dandit, tapos bilipat ka ng Danjoy. So, doon pa lang questionable. Dandit ka nga Ba't nilipat ka ng Danjoy? Tapos, ikaw pa rin ang founder. Tapos, ang masakit pa, nang babash ka kay Kalinga Prab. Okay lang sana, dati kang Dandit, pero napaka-neutral mo, support ka pa rin sa Kalingap. Kahit mag-Danjoy ka, maintindihan ko. Talagang supporter ka ng Kalingap. Kaya lang, ang magiging question dito, dati kang Dandit, magda-Danjoy founder ka pa ulit, may something na dyan. Ba't di mo mabitawan? Kasi naghihinayang ka sa solicitation? What the fuck? Tanong ko lang yan, guys. Tatanong lang naman ako, di ba? Tuloy natin. Makarelate sila kasi nung sila yung mga kabataan pa, sila yung mga na-in-love, nakikilig-kilig. Hanggang doon lang po yun. Kinikilig Sapat na yung maraming viewers na hindi nag-i-skip. Okay na po yun. Malaking tulong sa channel ni... Totoo yun, guys. Sapat na yung hindi nag-skip ng ating mga... Totoo naman yung guys. No, dapat nga alam nyo, guys. Totoo sin as a content creator. Sanay ka sa dapat sa simple. Kung kahit maliit ang kinikita mo, okay lang. Di ba? Kalinga Prab. Pero yung kakaroon po ninyo yung matayo na naman kayo ng founder, Danjoy International, Solid Fanatic, fans, mga ganon. Tapos magsisimulang mangulekta. Mali po yun. Kung ikaw yung, ibig sabihin ay ikaw mismo sa sarili mo, nagustuhan mo yung bata, yung love team, ikaw mag-support ka galing sa iyong pawis. Oo, dapat, yun. Ito yung sinabi ni Ate Edna, gusto ko to guys, i-highlight natin to. Kung talagang gusto mo yung love team, sa sarili mo. Ikaw, sa'yo dapat manggaling sa sarili mo. Hindi yung magpa-founder ka, tapos ang mangyayari, mag-ambagan tayo. Yung mga members mag-aambag, yung founder wala. What the fuck?
Ngayon, nangyayari to guys. Ito, honestly speak, nangyayari po ito. No, ang gagawin ng iba dyan, magpa-founder. Ngayon, pag meron silang ibibigay dun sa gusto nilang love team o kaya sa idol nila, ang gagawin nila, ay encourage nila yung mga members nila sa mga GC, sa mga FB page na mag-ambagan. Ngayon, magugulat ka, yung mga members mag-aambagan, yung founder wala. Pero ang mangyayari, yung founder yung magbibigay dun sa vlogger o kaya dun sa idol nila. Siyempre, yung idol, nakikilala yung founder lang. Pero yung mga nagbigay ng mga members, hindi nila kilala. Siyempre, biri mo, nagbigay ka ng ambag. Kasi nga, okay, may bibigay dun sa idol. Ang mangyayari, may ambag ka, pero ang kinikilala at laging kinakausap, yung founder lang. Kaya minsan, pero yung founder, walang ambag. Pero siya ang sikat. Pero totoo yan, guys. Kaya minsan may mga nabibis at may mga nagsusumbong sa akin. Sir Mars, ayoko dyan sa kasi puro siya lang eh. Kami ng ambag, tapos siya walang binibigay. Pero siya ang madalas nakakausap ng vlogger. May ganyan, guys. Totoo yan. Kaya sinasabi ni Ate Edna dito, kung gusto mong tumulong, kunwari, idol mo si Beyonce, okay, si Joy, di ba? Si Carla, no? Kay sino, guys? Idol mo. Sa iyo na lang manggaling, wag ka na mag-encourage, oy, mag-ambag-ambag tayo. Wag na. Ultimano, kunwari, may kakayahan ka magbigay, sarili mo, ikaw na lang magbigay, wag ka na mag-encourage na mag-ambag-ambagan kayo. Di ba? Kasi para malaki, hindi kailangan para malaki. Magbigay ka na lang, sarili mo. Ikaw lang mismo mag-abot. Di ba? Sarili mong effort. Kaysa mag-ambag-ambag kayo dyan, tapos mag-ambag-ambag ka, makikilala lang yung founder. Kasi ikaw parang nganga. Laki-laki ng binigay mo, hindi ka man lang kilala noon, hindi ka man lang nakakausap. Yung founder nakaka-video call, tapos ikaw hindi. Di ba unfair? Yung founder mo walang ambag, ikaw meron, tapos hindi ka man lang nakakausap. Di ba? Pinagmumulan ng corruption yan, guys. Kaya ako sabi sa inyo, maghanap kayo ng way para, ang pinaka-the best way dyan, kunwari, idol si Beyonce, kausapin si Kalinga Prab. Dumiretso kay Kalinga Prab, yun ang pinakatama. Wag na kay kaninong founder na yan. Hindi ako dyan, kumbinsido, guys. Pasensya na po, not unless yung founder ay talagang kilala ni Kalinga Prab at talagang solid kalingap, maayos kausap. Talagang pag nagbigay ka, transparent, pinapakita yung magkano yung binigay. Tapos talagang, nag-promise, sige, pakausap ko si Beyonce. Yung message mo, pa-shoutout kita. Yung mga ganun, example lang to, guys, So, yung mga ganun, okay yun eh. May mga founder na mabait talaga, maayos eh. Pero may mga founder talaga, guys, ay ginagawang negosyo yan. Maniwala kayo, guys. Hindi ko nila lahat, guys. Remember, hindi ko po nila lahat. Kung tatamaan ka, di ko kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Kasi gawain mo. Di ba? Di ba? Nagustuhan mo yung bata, yung love team, ikaw mag-support ka. Galing sa iyong pawis, galing sa iyong kita, galing sa iyong... Yun! Yung parang out of your tawag dito, yung happiness mo. Yung joy. Na naramdaman. Sarili mong pagpapasya. Talagang mula sa puso, di ba? Magbibigay ka ayon sa iyong puso. Di ba? Sa Bible din naman yan eh. Hindi mabigat, di ba? Mo doon sa dalawa, gusto mo mag-support. Ayun, Yes. Kalinga Prab, mapadala ako. Pero yun, tama sa atin na magpapadala ka kay Kalinga Prab. Huwag na kanin ng founder. Ay, maniwala kayo, guys. Pero sabi ko, inulit ko, kung maayos yung founder, go. Total, kilala naman siya at maayos, matino, at okay sa reporting, okay yun. Di ba? Okay yun, guys. Pero yung bubuo ka, Ayan tapos lang. hahanapin mo yung mga sponsor, iipunin mo. Ang masakit dito, alam nyo guys, meron kasi, may kilala ako, founder siya, pero sponsor din siya. Ngayon, hindi siya nanghihingi. Talagang, talagang although siya, founder siya ng isang GC, pero hindi siya nanghihingi. Sarili niyang pera, pero group lang sila. Siguro, yung GC nila, parang usap-usap lang, update. Pero pagdating sa pera, hindi siya nanghihingi. Sarili niyang pera. Dapat ganun, no? Hindi yung, magpa-founder ka, wala ka palang kakayahang magbigay, pero ang gagawin mo, iipunin mo yung mga talagang mga viewers lang din, mga fanatics din, tapos later on, ikaw ang taga-singil.
No? Pag nasingil mo na, pag nasingil mo na, ikaw magbibigay ng pera dun sa idol, yung idol naman, tuwan-tuwa. Parang, ay, bait-bait mo naman po, ma'am. Grabe naman po kay Mama Chup-Chup. Siya lang kilala, pero hindi niya pinakilala kung sino yung mga nagbigay. Pero siya, dahil siya ang siya ang sikat, di ba? So, yun ang pagiging problema dyan. Kaya, mas maganda. O, tatanong niya guys, kay Kalinga Prab kayo magbigay. Okay? Tapos kukolektahan mo, ikaw wala kang ibinibigay, iba po yun. Oo. Tapos ikaw meron kang page, may channel ka, tapos Monetize. ang nangyayari, ikaw yung taga-kolekta, tapos pag nagtagal-tagal, si Kalinga Prab ibabas na, pag Ayun, gustuhan yung... malakas ang loob mo kasi ano ka na, ikaw dahil founder ka, marami ka ng grupo, marami ka ng members, malakas na loob mo na mambash kay Kalinga Prab. Tapos syempre may mga members feeling niya na ano niya, nakokontrol niya yung mga members eh. O iba siya si Kalinga Prab. May mga ganun guys nangyayari naman talaga sinasabi ni Ate Edna. Di ba? Ang masakit, founder ka, wala ka palang pera. Di ba? Iaasa mo lang sa mga members mo yung pagbibigay, di ba? Huwag kang manghingi, sarili mong pera kung gusto mong tumulong. Ako, naiintindihan ko naman iba magtatayo ng GC, ng page. Naiintindihan ko naman yun, guys eh. No? Pero pagdating meron ng mga ambaga na yan, tapos hindi siya nag-aambag at hindi very transparent, nakakatakot yan. No? Pero sabi ko nga sa inyo, nasa decision nyo pa rin, guys, kung sasama kayo sa mga ganyang group. No, pero ako totoo lang guys, wala akong sinasama ang ibang group eh. Wala, kahit isa. No, dito lang sa Kasere, ilan lang kami diyan, Kalingap Singapore Reactors. Ano naman ni Kuya Bal yan, no? Si Kuya Bal ang nagpangalan sa amin, yung Kalingap Singapore Reactors, kay Kuya Bal yan nanggaling. So pero sa mga lab team, wala po ako kahit anong GC, wala. Umalis ako. Hindi ako sumasama. No, kasi mas okay na yung ganito, kahit live viewers lang pwede na, di ba? Kumbaga may ganun po, may nangyayari pong ganun. Nagsisimula na po mag-ipon. Solid daw sila samantalang dati kaaway ni Dandit. Inawi ang Dandit ngayon, nagsisimula na sa Danjoy. Huwag po kayong sumali sa kanya. Ano po yan? Makapal lang mukha niya, no? Mas makapal pa sa kalyon sa paa ko. Grabe, no? Talaga naman. Basher ni Kalinga Prab. Nakita ko yung mga niya, mga chat niya. Basher ni Kalinga Prab, no? Ay, nandito na ang aking magandang bisita. Bukas yan, sis. Yun. So anyway, guys, So, komento ko lang guys, opinion ko yan. Wag po sana kayo masasaktan. Pero ako guys, shoutout din naman sa lahat ng mga sponsor, sa lahat ng mga founder ng group, no, ng mga lab team. Ako guys, saludo ako sa inyo. Kasi alam nyo guys, hindi ko naman aalsin talaga na okay din talaga may mga group na ganyan. As long as alam ni Kalinga Prab, alam ni Ate Edna, ni Kuya Bal, okay ako dyan. Kasi nabubuhay yung community, nabubuhay yung love team because of the community. Nandun po yung importance niyan. No, kayo ang sabi ko nga, kayo ang dugo ng love team o kaya kayo ang katawan ng love team. 'Di ba? Yun nga lang, kung ang mga founder, ang mga GC, mga FPH, kayo ang katawan, dapat meron tayong ulo. Sino 'yon? Siyempre ang mga founder natin, co-founder, Kuya Bal, Kalinga Prab at Ate Edna. Always, kung may mga gagawin tayo, dapat alam din nila. Ibig sabihin guys, nagpapakita tayo ng respeto at pagpapakasakop lalo dito sa Kalingap. Gagawin po natin palagi yun. Hindi yung magtatayo kayo ng grupo, hindi alam nila Ate Edna, hindi alam ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab, tapos mambabash kayo, mga matatapang na kayo, makikipag-away kayo, mali po yun. No, para sa akin kasi, para maging maayos at napaka-harmonic, no, at napaka-solemn yung ating community dito lalo sa Kalingap. Walang away, walang gulo, guys. Kaya naman nagkaagulo minsan dahil pag marami na siyang members, akala niya na napakalakas na niya. Minsan pati reactor inaaway. Ngayon, pag meron silang ayaw na reactor, hindi nila susuportahan. Ganun, guys, masakit. Kaya minsan magulo. Pero nangyayari yan. May mga pounder dyan na abusado. At yun, tingnan nyo, biro nyo naging ano pa ni Kalinga Prab, basher. Matindi yun. Off.
Anyway guys, punta naman tayo guys dito sa upload ni Kuya Neil, no? Beyonce huling-huli sa camera. MU na ba? Tingnan natin to guys. Try natin i-analyze to. Try guys. Try natin to. Lang guys, palitan ko lang ng music para hindi tayo baka kasi makopyright tayo. Alam mo naman ang hirap minsan ng copyright dito sa YouTube matindi. No? Tingnan natin to guys. Ay, iba dikit ng dalawa dito, guys, Iba ang dikit ng dalawa. Yan, ang ganda ng ngiti ni Beyonce, no? Ano kaya tinitignan nila? Meron sila ito guys is off cam, Hindi nila alam na kinukuha na sila ng camera. Ganda ni Beyonce. Ang pogi niya dito ni Kalinga Pedro. Uy, putol. Grabe, putol. Ayun, ang ganda ng ngiti, Hindi ko na makita, guys, yung pinag-uusapan nila rito. Kaya ako pa, alam nyo, guys, paniwala ko, MU na sila, Paniwala ko lang naman po ito. Hindi ko naman po pinipilit. Pero kung titignan mo tong video na to, sobra, Try natin to guys na i-slow motion At hiramin natin tong video shout kay Kuya Neil. Hiramin natin tong video na to guys. Ayan Naging makulay nang ako'y ibigin mo. Grabe. Dahil sa'yo. Ang lakas Lakas ng dating. Alright. Ang cute nila. Bitin. Pero guys, kung titignan nyo maigi, yung ngiti ni Beyonce pa lang dito, panalong-panalo na. Ayan, guys, off-cam yan. Off-cam. Ay, bitin! Ang sarap ng ngiti ni Beyonce rito, guys. Gustong-gusto ko. Ang tingin pa niya sa sa mata ata ni Papa Ed sa Ang sarap. Mas matindi rin to sa sword fight, Sarap. Grabe, diba? Ay, naku, sarap ma-in love. Bumalik sa pagkabata. Ang galing, Yan ang cute, Dahil sa'yo. Ang ganda. Grabe ngiti ni Beyonce. Dahil sa'yo. Ang mundo ko naging makulay nang ako'y ibigin mo. Dahil sa'yo, aking mahal. Ang buhay ko ay nang ikaw ay dumating. Dahil sa'yo. Ay, nako guys, ang sarap ma-in love with Beyonce, at Kalingap Edu. Talaga naman nakakilig. Anyway guys, sana po kung may nasabi po o mali, let me know guys. At the same time, huwag po tayong makipag-away, huwag tayong mang-bash, at always remember, one Kalingap, one family. At ito po ang inyong reactor, Marzano TV 2.0. At lagi niyong tatandaan guys, ang taong bitter ay walang forever. And to God be the glory guys. Sasamahan nyo nito guys sa akin next video reaction. And till next time guys. Bye bye po.
Pasko ay magkasama ka sa